ka na, please. Ma'am! Ano po ginagawa niyo dito? Hindi. Teka nga, pinuntahan kami ng pulis dito. Hinahanap ka, pero nagsinungaling kami para lang pagtakpan ka. Ano gusto mong gawin? Suko ako sa polis para wala ka ng problema? Ano yan? Sid! Tumigil ka na! Merong gustong umagaw sa asawa ko. Gusto niyang sirain yung pamilya ko. Kaya mo nang mag-lip read? Masayang-masaya si Ma'am. Kasi kaya mo nang mag-lip read. Nung napatpat ka dito, nakita mo ba na meron akong dalang bag? Bag? Ano pong bag? Yung itim? Naku, wala na po yata ako maalala. Ma'am Ruth, ano po masasabi niyo sa paratang sa asawa niyo? Ma'am, sandali lang po, ma'am. Salamat po kung sino man po kayo. Wala nga naman. Dapat siguro na wala na lang ako, natuluyan na lang ako para di na sila ginugulo! Halika, sir. Sister! Bakit kami baril? Saan ang galing yan? Anong gagawin mo dyan? Sa'yo to, napulot ko nung pinulot kita. Sister! Sister! Pinangalanan na ng pulisya ang isa sa mga sospek sa naganap na jewelry store robbery. Kinilala ang sospek na si Mateo de Jesus, tinatayang edad 30. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang operasyon ng otoridad para matunton ang sospek. Naroon si Miguel Gonzalez para maghatid ng pinakabagong detalye. Miguel? Pinaghahanap ngayon ng kapulisan si Mateo de Jesus na di umano ay isa sa mga suspect sa nangyaring nakawan sa isang jewelry shop sa Bulacan na kung saan isa ang nasawi at ang isa naman ay sugatan. Ayon sa mga investigador, nakakita sila ng bakas ng dugo mula sa isang ilog at naniniwala ang mga otoridad na maaaring ang suspect ay nagtatago lamang sa mga karatig bayan. Sigurado ka na hindi mo alam na may ginawang krimen ng asawa mo? Oo. Sigurado ako. Kasi nangako siya sa akin na hindi na niya ulit gagawin yun. Naniwala ka naman sa kanya. Oo. Kasi nagtitiwala ako sa asawa ko. Ni minsan, hindi ka nagduda. Oh. Ba't nanahimik ka? Akala ko ba may tiwala ka sa asawa mo? Chief, bakit ho ba ang kulit-kulit ninyo? Paulit-ulit na ho tayo dito eh. Ano ho bang tinutumbok ninyo? Kung suportado ko, kung meron nga talagang krimen na ginagawa ang asawa ko, ganun ho ba? Kayo magsabi sa akin yan. Chief, sorry ho ah. Pero bakit ho kung magsalita ho kayo para bang siguradong sigurado na kayo na may kinalaman nga talaga yung asawa ko sa hold-upan ng jewelry store na yan? Eh di ba suspect nga lang ho? Meron na ho ba kayong ebidensya, picture, video, witness? Nakilala niyo ho ba yung asawa ko? Sarge, sarap niyan ah. Oo, di pa ako kumakain eh. Gusto mo? Sige, baka may panula ka dyan. Okay na. Oh. Sarge. Sarge, si Mateo de Jesus ba yun? Mukhang match yung damit niya sa suot ni Mateo. Manda ka.
Butas-butas pa yung damit. Pulis ito, huwag kang gumalaw! Taas mo pareho mong kamay! Taas! Umarap ka ng dahan-dahan! Mateo de Jesus? False alarm, Sarge. Pero pares talaga sila ng suot, Sarge eh. Ito, sandwich. Sarge, kakainin ko pa yan. Tsaka pangbilin nyo na rin ng pagkain bukas. Salamat. Wala pang ulak. Sarge, pati soft drinks ko. At tanong lang ho, saan nyo po nakuha yung damit nyo? Ito ba? Doon sa, pinamimigay ito ng mga taga-morgue ba yun? Yung nagsusunog na patay? Crematorium ho ba? Oo, yun. Okay, salamat po. Okay lang po ba bilhin yung damit nyo? Oo naman. Wala problema. Salamat po. Tara, Nelson. Okay. Salamat po. Thank you. Tao po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Pwede po bang magtanong? Ano yan? Tungkol saan? Alam niyo po ba kung kaninong damit na to? Nakuha namin to sa taong grasa na nakasalubong namin. Sabi niya, dito niya daw to nakuha. Ito po. Baka mas makatulong pa ho. Alam ko na! Cremated na yung may-ari niyan. Ito yung ibang gamit. Teka, bibigay ko. Papakita ko sa inyo. Cremated? Opo. Ito yung ibang gamit niya. Sarge, cremated sabi. Ito yung ibang gamit niya. Kukunin niya ng mga kamag-anak mamaya. Ano po pangalan ng namatay? John Mingjola Jr. O yun, tama. Pinatay niya yung sarili niya. Kaya yung pamilya gusto pribado, kaya pinakremate ka agad. Dadalhin nga yun sa Amerika, ganun sila ka-pribado. Ito na yung urn, no? Sigurado po ba kayo na si John Mendiola yan? Ay, ibig niyo sabihin. Kasi itong damit na to, tad-tad to sa bala. Sigurado kami na hindi to sa kanya. Kaninong damit yan? Kay Mateo de Jesus. Nasa balita siya ngayon. Suspect siya ng jewelry store robbery. Mateo de Jesus. Parang pamilya rin pangalan. Mateo de... Teka! Sandali! Ito si Mateo de Jesus. Ikikremate pa lang yan eh. Tay, hindi po yan si Mateo de Jesus, Tay. Diyos ko. Mang Severin, yung abo po nung anak kong si John Mingjola Jr., yung pinakremate ko po sa inyo. Ako, Mrs. Parang may mali. Bakit po? Ito po ba yung anak niya? Opo. Sabi ko na. Anak ko nga po ito. Ano pong nangyari ko? Pasensya na po, malaking mali. Patay. Pasensya na. Si Mateo de Jesus yata yung cremate. Kuya, bakit hindi pa siya nag-cremate, kuya? Mali nga po. Pakordon mo tong buong area na to, tapos i-check mo kung may trace pa yung DNA ng katawan ni Mateo. Okay? Copy, Sarge. Tao po. Tao po. Tao po. Thomas? Ha? Gabing-gabi na ho Ano hong atin? Pumunta kami dito kasi may kailangan king malaman.
Ano yun? Tungkol ba to sa asawa ko? Nakita niyo na ba si Mateo? Opo. Diyos ko, salamat. Gusto ko na ko kasi talaga makita yung asawa ko. Nasaan na kaya siya? Tawag mo si Yam Yam. Mrs. De Jesus. Oh, sige, sige. Nakuha po namin ito. Nakuha po namin yan sa crematorium. Kinalulungkot ko pong ibalita sa inyo. Natagpuan na po ang asawa ninyo kaso wala na po siya. Patay na po ang asawa ninyo. Si Mateo! Patay na ang sospek na si Mateo de Jesus. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga pangyayari sa likod ng pagkamatay ng sospek. Matapos lumutang ang issue na abo na lamang ang ipinakita sa kanyang pamilya. Inamin naman ng may-ari ng crematorium ang kanilang pagkukulang sa insidente. Ayon sa pamunuan, pinag-aaralan na nila ang posibleng pagpataw ng parusa. Kabilang dito ang suspensyon o ang tuluyang pagtanggal sa trabaho ng mga naging responsable sa naganap na kapabayaan. O tapos, paano yung bag? Ha? Paano natin mahanap yun? Yung taong nakakalam kung nasaan, wala na. Tama nga hula ko, boss. Yung kababata ko patay na. Hindi ako naniniwala dyan, bossing. Buhay pa yan si Mateo. May tao sa likod nito. Wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Ang pinag-uusapan natin yung bag. Yun yung asikasuhin ninyo! Ngayon! Yes, boss. So he's dead? Yes, Dad. Inaasikaso talaga ng mga tao ko yung nawawalang bag. Mga tao mong pulpol. Ha, good luck. Maling-mali kasi na pinapatay mo si Mateo nang hindi pa nahanap ang bag. Yan ang epekto ng mas inuuna ang emosyon kesa sa utak. Nag-ripple effect na.
Mrs. De Jesus? Paano ko tatanggapin na abuyan ng asawa ko, ha? Hindi ko man lang nakita yung katawan niya. Diyos ko. Paano siya namatay, ha? Nahirapan ba siya? Ha? May kasama man lang ba siya? Ha? Sabi daw po, nabaril sa ulo ang asawa niyo. Pero asan nga yung katawan niya? Ha? Asan yung katawan ng asawa ko, ha? Bakit ba kasi kayo nagdesisyon na sunugin agad yung katawan niya nang walang pasabi sa akin, ha? Asawa niya ako! Hindi niyo na ako ginalang! Diyos ko! Ano to? Ibibigay niyo na lang siya sa akin ng amo na lang? Ha? Mga walang hiya kayo! Idadamata ko kayo! Gusto niyo ba idadamata ko kayo? Ha? Sandali lang! Ano ibig sabihin nito, ha? Wala na akong karapatan sa katawan ng asawa ko. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang siya nahalikan. Hanggang sa huling pagkakataon. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa asawa ko. Tapos sinulog ninyo! Mga walang iya kayo! Tama na! Lumayas kayong lahat! Iwan ninyo ako! Utang na lang! Iwan ninyo ako! Diyos ko, paano ko matatanggap? Paano ko matatanggap na wala na si Mateo ko? Asawa ko! Tama yun, sinunog nila, hindi pa nakikita ng anak ko. Hindi tama na. Babalikan ko na yung anak ko. Sige po, dito lang muna ako. Sige po. May kape po kung gusto ninyo. Nakikira. Sige. Ayan po. Magandang kape. Kape? Okay ka lang? Oo, okay lang. Medyo nakakapagod lang mag-entertain kasi ang daming mga bisita. Di ba dapat ang kasama mo si Lola Marita? Wala nga siya ngayon eh. May importanteng lakad kasama si Aling Sabel, yung may-ari ng bahay. Eh, mukhang importante kasi medyo aligaga si Lole. O sana okay lang siya. Lalo na ngayon, kailangan ni Ruth lahat ng suporta. Oo nga eh. Itong si Lola kasi kung ano-anong inaabala. Pagka nakikita ko siya palaging nag-online game sa cellphone. Alamin ko lang kung nakakain na si Ruth. Sige, alam mo Joshua, mabuti na lang palagi kang nandyan para kay Ruth. Siyempre. Hindi ko siya iiwan. Lalo na ngayon. Sige, dito muna ako ah. Coffee po. Statement, sandali lang! Ano ba ginagawa niyo dito? Teka, ano nangyari? Huwag yung anak ko! Ano ba kayo? Wala na kayo mga respeto! Lumayas ka kayo sa pamamahay ko! Lumayas kayo! Lumabas na kayo! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! Nagpapasok talaga kayo ng reporter dito? Ha?
konsiderasyon naman sana. Ano bang problema? Anong problema ko? Anong problema ko? Ang problema ko, hindi ko alam kung si Mateo nga talaga ang laman ng abo na yan. Ang problema ko, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung magagalit ba ako o magluluksa ako. Ang problema ko, ang dami-dami kong katanungan. Pero hindi ko alam kung kanino ko makukuha ang lahat ng kasagutan. Naiintindihan ka namin, Vince, pero huwag mo naman sana ibalik sa amin ang galit mo. Yung nararamdaman mong yan, yung mga katanungan mo, hindi ba dapat kay Mateo mo itanong yan? Oo na. Kriminal na ang asawa ko. Kaya sumabit siya at namatay siya, okay na ba? Ha? Yun yung gusto ninyong marinig, di ba? Kriminal yung asawa ko at kasalanan niya tong lahat, okay na? Pero hindi ko nga siya maharap. Kasi nga, patay na siya. Pero kahit na nararamdaman ko na ang daya-daya niya, hindi mawala sa puso ko na mahal ko siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko na wala yung asawa ko. Dahil kung hindi lang dahil kay Miriam, gusto ko na rin sana mamatay. Bes naman! Tigil mo na yung mga sinasabi mo. May buhay ka pa, may anak ka pa. Kung nababaliw ka sa pagkamatay ni Mateo kasi mahal na mahal mo siya, isipin mo naman kami nagmamahal sa'yo. Kailangan mo maging matatag. Nanay ka! Nang umiyak si Mama, babalik si Papa. Naniniwala ka, babalik siya. Hindi na, anak. Hindi na babalik yung Papa mo. Ay, nababalik ang Papa. Kailangan ko makumbinsi yung makakakita ng bangkay ni Mateo na totoong nabaril siya. Sister, kaninong bangkay yung ginamit niyo? Oh, nako! Becky, Si Beryl! unti-unti ka nang nakakabawi, ha? Saan? Sa kapatid mo, tsaka sa anak niya. Di ba parang kaedad ni Mateo yun? O yan ginalingan ko na. Para pag natuklasan ng mga pulis, hindi ka na nila hahanapin. O safe ka na sa pamilya mo. Hindi ako titigil sa paghahanap kay Aaron. Ayoko maunahan ako ng polis. Sigurado ka talaga na may kinalaman si Aaron sa pagkamatay ni Mateo.